Hello mga ka-elab! So for today's video, isasama ko kayo kung paano ko ginawa itong lovely money bouquet with ribbon rose. So let's start. So kailangan natin ng bills na tig 50 pesos and then 3x10 plastic. So itong ginamit ko dito is yung high quality na materials na 3x10 plastic. Meron kasi itong dalawang klase na ginagamit ko. Meron yung nabibili ko lang sa market or sa palengke, yun yung malambot na klase. So, nakita nyo kinat ko yung dulo kasi medyo mahaba siya. Kailangan lang natin ng exact size na mailagay lang natin yung pera. So, ganito lang tayo mag-pack ng money bouquet. So, dapat po ito pare-pareho ha. Kaya make sure kapag kayo gumagawa ng money bouquet, i-arrange nyo na yung pera. Like for example, ayan, ulo-ulo. So, para pag nilagay nyo siya dun sa plastic, pare-pareho. Hindi po kasi maganda kapag yung iba bali-baliktad. So, better i-arrange po muna yung pera bago natin ilagay sa plastic. So, ito yung finished product ng ating money bouquet na nakalagay sa plastic. So, tuturuan ko kayo. Ito yung technique para magmukhang marami yung money bouquet nyo. So, usually ginagawa ko to kapag for example, budgetarian yung nagpapagawa. For example, ito 500 peso. So, sabi niya, baka pwede natin magawa ng paraan na mapadami. So, ito yung technique na ginagawa ko. So, tupiin nyo lang to para magmukha siyang medyo madami yung pera. So, ayan yung technique ng pagtutupi niyan. So, guys, anyway, don't forget to subscribe to my channel para marami pa po kayong matutunan ng mga DIY craft or mga business at home na pwede nyong gawin, especially kung pareho ko kayong mahilig magbutingting. So, ito na yung natapos natin na pagtutupi ng money bouquet. So, nagtira ako ng 3 piraso para dun sa top natin. And then, ito, lagyan lang natin ng barbecue stick or skewer sa likod. So, ito pa yung additional materials po natin ha. Bukod dun sa 3x10 plastic, tape, and then skewers po. So, ang technique naman dito is make sure na pantay-pantay lang din yung paglalagay nyo sa likod. Or wag naman masyadong mababa. Ako usually ginagawa ko is mas mataas medyo dun sa kalahati para hindi lumulundo yung pera. Although maganda yung plastic na ginamit ko dito kasi hindi nga siya yung malambot na klase. So, pag matigas kasi yung plastic or yung high quality yung ginagamit nyo, hindi siya yung basta-basta nalulundo. So, ayun, paglagay natin ng stick, maayos na siyang tingnan. So, gawin lang natin to sa lahat. And guys, if want nyo pong umorder nito, nagpapa-order po ako nito. Reach out nyo lang po ako sa Facebook page ko, S. Ben Mom Souvenir Shop, former LS DIY Papercraft Souvenirs. Pwede po kayong umorder doon. So, i-arrange na natin to. Meron akong styro dito. Again, pag gumagamit kayo ng styro, make sure balutan nyo para hindi kayo mahirapan maglagay ng flower wrap or floral wrap or yung pambalot sa bouquet nyo. Kasi mahirap pong kumapit sa styro yung floral wrap. Kaya much better na balutan nyo muna. So, ayan. Dito, itutusok lang natin to. Again, make sure na kapag kayo nag-arrange ng money bouquet or any bouquet, i-arrange nyo muna bago nyo po itusok para hindi kayo paulit-ulit. Kasi possible kapag tusok, hugot natin dyan sa may styro, possible na ayan, medyo maluluwag talaga yung pinagtusukan na natin syempre. So, better i-arrange na muna natin, no, bago natin ilagay. Kasi para hindi tayo paulit-ulit din at hindi aksayado sa oras. So, again guys, please do subscribe to this channel po. Marami akong tinuturo dito. Usually, mga paggagawa ng mga DIY or handicraft sa bahay. Kung katulad ko kayo na mas gusto lang nag-i-stay sa bahay para at least kahit nasa bahay kayo, kumikita po kayo. Again, please do subscribe at LS DIY YouTube channel. And kung may mga other question kayo or gusto nyo magpaturo same as before, pwede din po kayong mag-comment dito sa comment section or kung saan nabibili yung materyales. I'm willing to give you po link kung saan yung mga recommendation ko kung saan nyo pwedeng bilhin yung mga materials na pwede nyong gamitin. And also kapag again gusto magpaturo, pwede pong mag-reach out sa akin or same as other before na
na nakasubscribe sa akin at fina-follow yung mga ginagawa ko, nagre-reach out po sila sa Facebook page ko. Pwede po kayong mag-reach out sa akin doon. Willing po akong magturo. Don't worry, I'm not asking any fees. Willing po akong mag-guide. As long as I'm free, for sure magre-reply po ako. So, na-arrange na natin yung money. Ilagay naman na po natin yung ating ribbon rose. Guys, if you want to learn how to make this ribbon rose, meron din po akong tutorial niyan dito. Or maybe sooner or later, i-release ko kung paano ko mismo ginawa tong ribbon rose na nilagay ko dito. Super dali lang nito, guys. Wala akong tinatagong mga, ang tawag nito, mga hidden technique pag ako'y nagtuturo. So, masusundan nyo talaga kung paano ko siya ginagawa. So, eto din, kapag mag-arrange kayo ng any flower sa bouquet, make sure na na-arrange nyo muna siya bago nyo itusok para alam nyo kaagad kung ano yung kalalabasan. Hindi kayo yung paulit-ulit. So, ayan. Super ganda nito, guys. Request to actually ng brother ko, ipang-regalo niya sa wife niya sa birthday. So, meron ako naka-ready na fillers dito. Color white usually ginagamit ko. So, cut lang natin to ng cutter. Usually, ginagawa ko, isang buo to, tapos ikakat ko siya ng 4. Usually, kinakat ko ng 4 kapag kailangan ko ng malalaki. Pero kapag may mga maliliit na pang singit-singit lang sa gilid, inahati-hati ko pa siya ng mas maliliit pa sa square. So, ikot lang natin to, then lagyan natin ng tape. Guys, kung walang tape, pwede naman po ang stapler. Or pwede nyo nang i-direct kung kaya nyo naman. Pero ako, para hindi ako na-hassle, talagang nilalak ko yung dulo niya. So, gawin lang natin to sa 4 na ito. Then, ito yung ilalagay natin para sa fillers. Makikita nyo mamaya kung how will it looks kapag inilagay ko na yan. Sobrang gandang ipangregalo po nito sa mga loved ones ninyo. Lalo na yung money bouquet. Sino ba naman ang ayaw ng pera? And guys, super trending ngayon ng ribbon rose flower. Kasi nga naman, very practical. Hindi siya nalalanta. So, kahit ilang taon mo yan, hindi pa yan nasisira. So, very trending talaga siya. Isa to sa pinakamalakas na benta ko ngayon. So, ayan. Ganyan lang paglagay ng fillers, no? Usually, nilalagay ko yan dyan sa ilalim para hindi kita yung mga blemishes like yung skewers, yung dulo ng styro. So, yan yung ipanglalagay nyo as fillers. So, i-ready na natin yung ating floral wrap. So, dito, gagamit ako ng buo para dun sa base niya. Usually, hindi ako nagkakat ng floral wrap kapag malaki yung mga bouquet na ginagawa ko. Pero kapag kayo maliliit, pwede natin tong ikat para makatipid tayo ng materyales. Or hindi naman sa super tipid. At least, ibabagay lang natin siya dun sa size nung ginagawa natin. So, eto, once na mailagay na natin to, makuha na natin yung tamang disenyo na gusto nyo, i-sketch tape lang natin to dun sa may bouquet natin. So, ayun guys. Kaya ko pinapabalutan yung styro bago nyo gawin kasi gaya ng sabi ko, mahirap pong idikit yung tape sa styro. So, better balutan para pag naglagay kayo ng flower wrap or ng floral wrap, mabilis lang po siya idikit. Although yung iba gumagamit ng magic wire, usually gumagamit ako ng magic wire kapag sobrang bulky nung ginagawa ko kasi para hindi hassle. Ikot lang ako ng ikot. So, maybe sooner or later maglalabas ako ng video ng bouquet na ginagamitan ko ng magic wire. So, sa panggilid natin, kumuha ulit ako ng isang buong floral wrap. And then, ikakat ko lang yun sa dalawa. Then, ito na yung ilalagay natin dun sa pangalawa natin. So, ipapantay lang natin yan magkabilang side. So, ayan. Ganyan lang siya gawin, guys. Super dali. Super happy ng loved ones nyo makareceive ng mga ganito. And, anyway guys, sa mga order sa akin, kung may nagtatanong kung paano costing, for the costing itself, it depends kung gaano kadami yung bills and yung inclusion na ilalagay. And of course, tansyado nyo na kasi yan kung gaano kadami yung materials na gagamitin. So, sa mga beginner pa lang, please do practice kasi mas mapapaganda nyo pa yung gawa nyo kapag lagi kayo nagpa-practice. So, regarding again, back tayo sa costing,
Pag ako nagko-costing sa client, lagi kong sinasabi, depende po kung ilang piraso ng bills. The more bills na ginagamit kasi syempre mas dumadami yung materials na ginagamit, right? So, lagi ako nakadepende kung ilang piraso yung bills and its inclusion. Ngayon, regarding naman sa mga budgetarian na client, lagi ko silang tinatanong if how much po ang budget para makapag-suggest po ako sa kanila. And then, i-adjust na lang natin yung materials na gagamitin. So, ganun po ako sa mga kliyente ko. Nagko-customize talaga ako based on their budget. So, again, sa mga nais po ulit umorder, you can reach me out sa SVN Ma'am Souvenir Shop sa Facebook. Nakapost po dyan sa taas yung name ng Facebook page ko. Ipopost ko din po siguro dito later. So, dun po pwede po kayong umorder para sa loved ones nyo. So, I'm usually doing this basta nasa Pinas ako. Pero once I'm not around, naka-close po ang aking business. So, pero syempre, kung ano yung love ko, binabalik-balikan ko. So, once I'm here in the Philippines, talaga nag-a-accept po ako ng order. Kasi syempre, eto talaga yung first love ko yung magbuting-ting. So, medyo nasa last part na po tayo ng ating paggawa ng bouquet. So, eto another naman po tayo. Floral wrap. Parang tinatawag ko to parang mesh kasi yung look niya mesh. So, ito usually ginagamit to sa may front. Yan. So, para makover natin siya. And by the way guys, meron din po pala kaming TikTok account. SVN Mom Souvenir Shop din po yung name. So, bago yun, medyo nakakapag-release ako kahit paano ng video. So, please do guys, follow us din po doon. Meron din po kaming Instagram sa LSDIY Papercraft Souvenirs. Yun po yung official name talaga ng business. Kaso nga lang nitong inayos ko kasi sa business permit natin, no. Hindi na natin nakuha yung old name. So, we need to change the name. So, pinangalan ko na lang siya sa dogsan ko na si SVN. So, ito pala yung look ng mesh na nilagay natin sa front. Super ganda nito guys. Super elegant. And then, yung mga excess sa dulo, cut lang po natin yun para magpantay-pantay sila and magandang tingnan. And then, for the ribbon, so, yung parang pinaka-waist ng bouquet, nilagyan ko na lang din yung na ribbon para makover yung tape, no? Tapos, lagyan natin ng big ribbon sa front para maganda tingnan. And then, ayan na po. Finished product na po tayo. I hope you guys enjoy, mga ka-elabs. Please don't forget to subscribe again to this YouTube channel. And support my other account, especially those who want to order sa Facebook na lang po. I loves you all.